vlogger, Sailor TV once again. So for today's video magpapalit tayo ng nasirang tender ng tender boat natin. Siyempre gawa na rin ng katagalan, tsaka siyempre lagi nababangga pagka malakas yung hangin. Pag mag-alongside yung tender boat natin sa puerto, hindi naman talaga maiwasan yun. Wala namang magaling na driver dyan, sa tutusin lang. So tatrabahuin natin to, at saka magre-reg din tayo ng scaffolding dahil medyo may kataasan tong tatrabahuin natin. So samahan nyo ako, yakan natin yan. Siyempre bago yan, isi-swing out muna natin yung tender boat natin para makapasok yung scaffolding natin. So isi-set up pala natin tong scaffolding natin kasi may kataasan tong gagawin natin na trabaho. Possible naman na kahit hindi na kami gumamit ng scaffolding, kung pwede lang sana i-swing out namin tong tender boat sa embarkation deck para dun gawin ng trabaho. Kaso sa panahon ngayon medyo stricto na ang mga puerto. Lalo na itong trabaho natin ay magbubutas at magpuputol at magkakating tayo ng rubber. So malaking tendency na mahulog yung mga small debris galing sa rubber papunta sa dagat nila. Pag magkataon malalagot yung barko natin at baka magmulta pa tayo nang wala sa oras. Check mo nga tayo kung matibay na. So syempre bago tayo umakyat doon, mag-harness muna tayo. Paano? Atakin na natin to. Samahan nyo ko So dahil may katigasan to mga bolt at nut na to, gagamitan natin to ng air gun. Dahil pag ginamitan mo to ng mga manual katulad ng mga adjustable range lang, mahirapan tayo. Kaya naman kung tutusin, kaso gagamit nga lang tayo ng konting lakas. Hindi katulad nito, mas madali at saka mas mabilis ang trabaho natin. Sa Deck AB, isa nga pala to sa trabaho ko. At syempre sa mga ganitong trabaho, hindi natin kaya mag-isa to. Kaya normally binibigyan tayo ng tao ni Bosom para mag-assist sa atin. So kung nakikita nyo naman yung fender natin ay talagang dulog-dulog na. Parang Skyflex na yung dating Ang lutong-lutong na Medyo mahaba pala tong tatanggalin natin na fender, around 6 to 7 meters. Pero walang problema yan dahil ang gamit naman natin sa air gun. So medyo mabilis yung trabaho natin at pagtanggal ng mga bolt. Dito kunti-kunti na natin natatanggal yung mga nasirang fender. Maswerte pa rin tayo kasi walang bolt o nut na bengkong na o kaya kinalawang na, yun ang mahirap tanggalin. So dito kung nakikita nyo natanggal na natin. So ngayon naman lilinisan natin muna yan. So yan, kita nyo naman talagang bulok-bulok na yung goma, talagang durug-durug na. At saka yan, kung nakikita nyo may mga bolt pa siya na nakausli. So kailangan pa natin yan sukatan mamaya gamit ang papel. Dahil hindi natin mapapasok yung rubber dyan dahil babangga yan mamaya sa rubber. So hindi natin yan mapapasok basta-basta. Kaya ginawa ko dito, kumuha tayo ng papel at pinagdugtong-dugtong natin para yun yung pang babakat natin dyan. At yun yung magiging guide natin para pambutas ng rubber mamaya. Ang kailangan lang natin gawin dito, kailangan accurate yung paglatag ng papel dito sa track ng fender. At dito, daan-daan ko nang nilatag yung papel na ginawa natin dito sa track ng fender. Kaya dito, talagang kailangan natin ng assistant na tagahawak man lang para pagpukpok natin mamaya talagang accurate. Kaya ano pang hinihintay? Tara, pukpukin na natin. At dito natapos na natin pukpukin at nabakatan na natin yung papel. At itong papel na to, ito yung gagamitin natin na panukat dun sa rubber. So kung anong haba nitong papel na to, ganoon din ang haba ng rubber na ikakabit natin dito mamaya. Siyempre bago ang lahat, babawasan muna natin yung tender fender natin. Gamit itong homemade natin na pang-cutting ng tender rubber. Gamit ang bala ng cutter. Shoutout nga pala dun sa gumawa nito na si Juna Lumintang. Nalitan ko lang to ng bagong cutter para swabe yung paghagod natin mamaya. Salamat sa pamana na to, malaking tulong to sa trabaho natin. So screwan lang muna natin para makapag-umpisa na tayo. So dito sinimulan ko na mag-cutting ng tender fender natin. So ito mas maganda, sprayan natin ng W40 para mas maganda yung hagod ng blade natin. Dito kailangan lang natin gumamit ng konting lakas kasi medyo may katigasan to. Dito nga pina-experience ko yung assistant natin dahil gusto niya daw ma-experience. Kaso kahit 1 cm hindi man lang gumalaw. Ang tigas daw kaya umayaw. Sailor TV, may nagtatanong dito, ilang taon ka na daw nagbabarko? 13 years na rin. Wow! Sailor TV, saan daw nabibili yung WT-40 mo? Diyan lang kayo kay Aling Bebang. Marami yan. Sailor TV, para saan ba ginagawa mo na yan? Ba't mo binabukasan?
Mababawasan natin to para pagpasok natin doon mamaya sa bar, saktong-sakto. Okay. Meron ipasok to pag walang bawas eh. So lahat ng pinapasok, babawasan pala muna dapat. Oo. Para ano, Swabe. hindi na tayo mahirapan, para swabe-swabe. Wow! Ang galing! Shoutout nga pala kayo kay Juna Lumintang. Siya nagturo sa akin ito kung paano gumawa ng homemade na cutter para sa rubber. Sino yun? Sino yun? Eh, DICPO natin yun. Isang matigas na DICPO din yun. Nasaludoan kita. Hay! So pagkatapos natin bawasan to, butasan naman natin yung likod nito. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kita nyo naman yung fender natin, flat pa. Kung hindi natin bubutasan to, hindi siya papasok doon sa track ng fender mamaya. So, nilatag ko na yan. At kung anong haba ng papel na yan, ganun din ang haba ng fender natin. Kaya puputulin pa natin yan. So, dito, bubutasan ko na yan gamit yung ginawa natin papel kanina. So pagkatapos natin putasan, puputulan naman natin tong rubber gamit ang cutter. Yung iba, ginagamitan pa to ng lagaring bakal pero mas mahirap yun. Mauubos pa yung lakas natin itong kakalagari. Ito, mas mabilis pa tong gantong paraan. Bubuka mo lang ng ganyan yan tapos sundutin mo na lang ng kutsilyo. Ang galing! Ang galing! So pagkatapos natin putasan gamit ang drill bit, ngayon naman butasan natin gamit ang holso. Dito papakitaan daw tayo ni Tyrone ng tamang paggamit ng holso. Ang lupit mo, Tyrone. Hindi, syempre kayo naman eh. Una pa lang daw yun. Papakitaan ulit tayo ni Tyrone. Easy lang kayo dyan. Dalawang beses na yan! Umayaw na guys, kaya binigay na sa akin ni Tyrone. Eh at least nakabutas siya ng dalawa, di ba? So ako na magko-continue nito. Tara, tirahin na natin. Dito sa wakas natapos na natin siyang butasan. So akit na natin to sa taas. Okay. Ngayon naman akit tayo sa taas. At tatanggalin natin yung fender doon, yung nasirang fender. Let's go. At dito inakyat ko na yung bagong fender natin at ito yung kakabit natin dito. Bago natin ikabit yan dyan, sprayan muna natin ang W40 yung trap. At sprayan na rin natin yung fender. So dito mas maganda unahin natin yung ibabang bahagi ng rubber. Yun ang unang ipapasok natin sa bracket. Tapos unahin muna natin pukpukin yung ilalim nito bago yung ibabaw. Kasi pag nauna na natin pukpukin yung ilalim, mas madali na natin ipasok yung nasa ibabaw. Kasi medyo makakabuelo na tayo sa pagpukpok ng rubber. So ulit-ulitin lang natin yung gantong proseso hanggang makarating tayo dun sa dulo. Tapos lagi lang natin sprayan ng W40 yung magkabilaang side para mas madali siyang mapasok doon sa bracket. Tapos niyan, pag alam niyo na pumasok na yung magkabilaang side, pukpukin niyo na sa gitna para pumasok na ng gusto yung rubber. Syempre, bagong lahat, kakain muna tayo. Eh, nakakapagod din pumalo ng rubber eh. Tara, balikan natin mamaya yun. Kain muna tayo. Okay. So ito pala yung crew miss namin. So kakain muna tayo dahil nakakapagod din yung trabaho natin. Babalik tayo doon mamaya pagkatapos natin kumain. Siyempre samahan na rin natin ng konting gatas para mas malakas tayo. Yung Jack Daniel mamaya na yun pagkatapos ng trabaho. Oh my God! No way! Yeah! Siyempre isabay na rin natin yung merienda with matching putol na saging. Wow! Wawawi! So, paano? Continue na natin. Tara! Tapos na, okay na. Nakakabit na natin yung fender namin. So medyo may katagalan dahil medyo mahirap tong gantong trabaho eh.
Naisira nga pala to dahil kapag umaalong sa yung tender natin sa punto, no, bumabangga sa mga puwerto, doon sisira yung fender. Kaingal guys. Paano? Kita tayo mamaya. So ngayon naman babarinaan natin at lalagyan na natin ng mga bolt at saka nut. Pero bago yan, relax lang muna tayo. Mag-entry muna tayo ng sayaw, pang palibang lang. Masyado kayong seryoso sa panonood sa akin eh. Oh, di ba? Ayos ba? Kay Kuyang Sailor TV nyo lang mapapanood yan. Kaya please follow my YouTube channel. Bagong gawa ko lang to, kaya supportahan nyo sana ako. Isa pa lang yung subscriber ko, pero uusad din yan. Pamamagitan ng pagsuporta nyo sa akin. Kaya ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo. Bago ulit tayo magsimula, shoutout muna natin yung mga tropa natin dito sa gilid na nagtatrabaho. This is how to holiday. Ito yung trabaho namin. Kaya huwag na kayong magsiman. Hirap yung trabaho namin. Tek, mabigat. Tapos yung sahod guys, kaunti lang, 3,000 isang buwan. Uy, sana all. So, paano? Tapusin na natin to. So yun na nga, natapos na natin gawin yung tender fender namin. So sana supportahan nyo tong page ko na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, paki subscribe and like and share na rin, no? So once again, Sailor TV, please follow, like and share.